Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ng aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang ating scripture ngayon ay mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. At dito isinasaad na kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. At dito din sinasabi na kapag tayo ay magbibigay sa ating kapwa, ay dapat bukal sa loob natin yun. At sinasabi din dito na iniibig ng Diyos ang magbibigay ng may galak. Ang first teaching natin ngayon is, the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. Dito, kung i-compare natin sa Old Testament, nire-require ng Old Testament yung kapo, yung pagbibigay ng 10% ng kung ano ka sa kapwa mo, sa simbahan, o kung saan man. Pero dito sa New Testament, ang tinuturo ay sacrificial and voluntary giving na nasa sa'yo na yun kung magbibigay ko o hindi. Hindi siya required, hindi siya necessary. At kaya siya sinabing sacrificial kasi ang ibinibigay mo, yung bagay na mahalaga sa'yo. Kaya dito sinasabi ni Pastor Russell na may kurot sa puso mo dahil yung mahalaga sa'yo, yung ibinibigay mo. Second is, the New Testament encourages a cheerful giving. Dito, masaya ka na nagbigay ka sa kapwa mo kahit na may kurot sa puso mo dahil nga mahalaga yun sa'yo. Siyempre, masasaktan ka na maipapamigay mo yun sa ibang tao. Pero, ginusto mo yun at masaya ka na ibinahagi mo yun sa ibang tao. Sadyang importante lang at mahalaga talaga sa iyo yung ibinigay mo. Kaya parang nagkaroon ka ng separation anxiety. Parang ganun ang nangyayari doon sa ibinigay mo sa kapwa. Third teaching is, the New Testament teaches bountiful sowing and bountiful reaping. Dito, kung maganda yung ipinunla natin, maganda din yung aanihin natin. Kaya kung kumuha tayo ng mabuti, ay may mabuti din na tayo na matatanggap. Kung gumawa naman tayo ng masama, ay may masama tayong matatanggap. Dahil ito nga yung pagkakaroon ng fair system na kung ano yung tinanim mo, yun din yung makukuha mo. So, ang application natin ngayong araw na ito ay first, practice voluntary sacrificial giving. Dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon na voluntary or hindi kailangan pang i-impose sa'yo na magbigay ka, na bukal sa loob mo na magbigay, na counted ni Lord kapag nagbibigay ka ng bukal sa loob mo, na yung binibigay mo ay hindi lang dahil parang patapon na yung binibigay mo, kundi yun yung bagay na mahalaga sa'yo, na talagang pinag-isipan mo na mabuti, na kahit masakit sa'yo, ay bukal mo sa loob na ibinibigay sa kapwa mo dahil alam mo na mas nangangailangan sila nun. Second application is give joyfully out of gratitude. Dito nagbibigay ka na masaya ka na nagbibigay ka kahit na nasasaktan ka kasi nawala sa iyo yung importanteng bagay ngayon. Hindi counted ni Lord kapag bukal nga sa loob mo, pero hindi ka naman masaya na ibinigay yun. Kaya ito din yung parang kautusan o nais ng Diyos na kapag nagbibigay tayo, hindi lang dapat bukal sa loob, hindi lang dapat sacrificial, kundi dapat masaya din tayo na nakakatulong na kayo. Bigay tayo sa ating kapwa. Third application is sow bountifully and reap bountifully. Dito nga, kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, ipunla mo yun. Tapos, yung pinunla mo na yun, ang Panginoon na ang bahala na paramihin yun. Tapos, ang kailangan mo na lang gawin ay anihin yun. Kaya, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti, makakuha ka na mabuti. Dahil ikaw ang mismong nagtanim nun. Si Lord lang ang nagpadami nun. Kaya hindi dapat na parang masisi kung may nangyaring masama. Dahil ikaw ang nagtanim ng masama. Pinadami lang yun ni Lord. Parang siya yung nagsilbing fertilizer doon sa ipinunla mo. So, ang point of discussion is, how do you know which one is seed for sowing and which one is bread for food? Sabi dito kasi ni Pastor Russell, sa ibinibigay sa atin ni Lord, meron tayong part na bread for food, yung kinokonsume natin para sa sarili. Meron din tayong seed for sowing, kung saan, yun yung
ipinupula natin para mapadami. Paano natin malalaman yun? Malalaman natin yun, una, kailangan natin humingi ng guidance kay Lord na, Lord, alin po ba dito yung dapat kong ipunla at alin po dito ang dapat kong i-consume. At kung i-analyze nyo din po at sa kalooban po ng Diyos ay ang bread for food nyo po ay yung kung ano po talaga yung kailangan nyo. Ang seed for sowing ay inilalaan nyo po para ibigay sa kapwa. So, through guidance ni Lord, ay malalaman nyo kung alin yung seed for sowing and bread for food. Dahil alam nyo din naman po kung ano yung kailangan nyo at alin po yung pwede nyo pong ipamigay sa ibang tao. So, ang focus natin ngayong araw na ito is kung ano yung itinanim mo, hindi yung aanihin mo. Madaming, syempre po yung mga matatanda, diba yun yung sinasabi. Kasi, kung ano nga po yung seed o na pinunla mo, paparamihin yun ng Diyos. Tapos, yun yung aanihin mo. Dahil hindi ka man makakuha ng carrots kung ang ipinunla mo ay cabbage. Kaya kung ang pinunla mo ay magbuti, ang aanihin mo ay mabuti. Yun lamang po at maraming salamat.